Bago po tayong magsimula, salamat po sa lahat ng nagpapasalamat at nagla-like sa video na ito. Kahit nahihirapan po ako, dahil malalim po yung English at medyo wrong grammar po yung manhwa na ito, at medyo low budget po, pilit ko po inaayos, salamat po. Like naman kayo mga bossing, ang secret road na humahantong mula sa dagat sa labas ng Brainage ay binubuksan tuwing isang beses bawat 4 na buwan. Ang landas ay makikita lamang kapag ang dalawang kabilugan ng buwan ay naging isa. Ngunit pagkatapos na makilala ang Siren dahil kay Euphemina, maraming manlalaro ang nagbukas ng iba't ibang landas patungo sa Siren. Ang kalmadong kaharian sa ilalim ng dagat ay naging isang lugar kung saan maaaring pumunta ang isa kahit kailan nila gusto. Tinatanong ni Pan kung ano ang malaking whirlpool na ito, hindi lang yan, kundi nasa harap sila ng Love Sea. Sigurado na ba siya dito? Habang tinatakpan niya ang kanyang mukha, sinasabi ni Hurohi na oo, sigurado siya dito. Sa sandaling tumalon sila, dapat makarating na sila sa Siren. Sinasabi ni Katz na hindi mahalaga kung paano niya ito tingnan, ito ay 100% na nakakamatay na whirlpool. Alam niyang hindi lahat ay natuwa sa pagsali niya sa Overgeared. Sinusubukan ba nila siyang patayin? Sinasabi ni Pixord na hindi ba siya nakatira sa isang isla? Takot ba siya sa dagat? Hindi ba siya nahihiya? Galit na sinasabi ni Katz na napagmasdan mo ba ang iyong leeg? Naninirahan sa pagitan ng mga bundok ay tila natuyo ito. Sa bilis na ito ay liliit sa laki ng iyong pusod. Galit at sumisigaw si Hurohi at sinasabi nito na hoy, kayong dalawa. Nasa gitna sila ng pagpaplano, tumigil na sila sa pag-aaway. Nagkatinginan ang dalawa, at sinasabi ni Pixord na isa siyang piraso ng tae. Tinatanong ni Katz kung ano ang sinasabi niya. May sumisigaw at biglang tumalon si Regis at dinamay niya yung dalawang abnoy at sinasabi nito na dapat pumasok na lang sila. Aalamin na lang nila ang mga susunod na hakbang nila mamaya. Sinasabi ni Hurohi kay Regis na malinaw ang utos ni Mr. Greed na hindi dapat siya tumalon ng ganyan mag-isa. Tumatawa at sinasabi ni Pan na isang karibal na hindi niya kayang mawala at isang masamang tao. Ito ay isang gulo, ganito dapat ang mga bagay sa Overgeared. Sa isip-isip ni Hurohi na ang daming tanga dito, ginagawa lang nila lahat ng gusto nila. Pupusta siya na ngunguyain at iluluwa sila ng kanilang mga ninuno. Hindi naman halata na si Hurohi ang pinakamadumi at bastos ang bibig sa kanila. Makikita nating na nakaluhod na si Gulong sa harap ni Essent. Tumatawa at sinasabi ni Essent na ang kapal ng kanyang balat. Gaano katagal pa ba siya lalaban? Sa isip-isip ni Gulong na humihingi ito ng paumanhin kay Paong, dahil parang mauuna na siyang mamamatay. Sinasabi ni Gulong na isang sumpa ang babagsak sa kanya. Sinasabi ni Essent na wala siyang pakialam, matatanggap niya ang anumang sumpa na ibato niya sa kanya, kaya isuko niya na lang ang kanyang puso at mamatay. Biglang may umatake kay Essent at hindi malaman kung sino ito. May lumabas sa system na nakakaranas ka ng fatal damage. Sa isip-isip ni Essent kung ano ito, at napapatanong ito kung saan galing ang ganyang atake. Ito pala si Katz at sinasabi nito na akala niya na nanlabo na ang kanyang mga mata dahil sa dami ng asol na nakikita niya. Buti na lang, magandang color contrast ang dugo niya. Nabigla din naman dito si Gulong, sinasabi ni Essent na isang blood warrior. At napapatanong ito kung ano at bakit siya biglang sumulpot dito. Sinasabi ni Katz na hindi ito tulad ng kanyang bahay. Para makilala niya siya, at napapatanong ito kung sino ba siya. Uminom ng red potion si Essent para makarecover at sa isip-isip nito na walang dahilang ang lalaking ito na pumunta dito nang walang alam. On top of that, inatake siya na hindi niya kilala. Sinasabi ni Essent na parang dumating siya dito pagkatapos makakuha ng impormasyon kay White. Lahat ay nasa parehong sitwasyon, kunin niya na lang at umalis na lang siya. Tumatawa at sinasabi ni Katz na sa tingin niya ba pupunta siya dito para lang sa ilang sentimos. Hindi niya ba alam kung sino siya? Kinakabahan si Essent at sinasabi nito na teka lang naman. At tinatanong nito kung bakit naman niya ito ginagawa. Sumugod na si Katz at sinasabi nito na nasa Water Clan side siya. At siya ang kanan kamay ni Grid, makikita na nabigla at nagtataka si Gulong sa sinasabi ni Katz. Hindi naman makapaniwala si Essent at sa isip-isip nito na ano. Sumali ang lalaking ito sa Overgeared, hindi, aktibong sinusubukan ng Overgeared na ipagtanggol ang Siren. At napapatanong ito kung paano nalaman ng Overgeared na sasalakay sila. Paano na-handle ni White ang mga detalye ng plano? Sinasabi ni Katz na sa kabila ng ekspresyon niya, masaya naman siya na makita siya, di ba? Nagkalat pa siya ng maraming dugo,
medyo considerate sa kanya. Sa isip-isip ni Essent na ang God of War na si Ares, at ang Soul Plunderer na si Suron, at ang Blood Warrior na si Katz. Ang tatlong tao na dapat iwasan sa malawakang larangan ng digmaan anuman ang mangyari. Kaya niyang gamitin lahat ng dugong nakakalat, ito ang playground niya. Maririnig sa lahat ng dako ang sigaw ng mga kalaban. At may lumabas na notification na ang player na si Back, at ang player na si Smith, at ang player na si Keen ay namatay na. At ang player na si Essent ay namatay na. Tumatawa at sinasabi ni Katz na isuka niya lahat ng dugo niya. Kung mag-iwan siya ng ilan, ang karne ay magiging masama. Yun na lang ba ang natitira sa kanya, leather lang? Napapikit si Gulong at sa isip-isip nito na mga malupit na hayop sila. Tulad ng inaasahan sa tao, may tumutulo na isang dugo, at hawak ito ng isang blood carnival, at sinasabi ng isang duguan na nakikiusap ito sa prinsipe na tumakas na siya dito. Tumatawa at sinasabi ng isang blood carnival na parang hindi makagalaw tong lalaking ito dahil sa sobrang pasasalamat niya. Parang nakamove on siya kasi hindi nila siya pinatay ng tahasan at ginawang shield. Sumisigaw at tinatawag niya ang mga kasama niya na si Yaong at si Mong. Nakikiusap ito na tumigil na siya, wala siyang dahilan para kumilos ng ganito. Sa isip-isip ni Paong na ang kanyang mga kapanalig, ang kanyang mga mamamayan. Lahat sila namamatay, sinasabi ni White na nakakaawa siya. Marami na silang patay, laman na karne na lang sila ngayon. Kung putulin nila ang mga nakastock, madali nilang mapapatay ang taong ito. Biglang umatake si Paong at pinapatahimik niya ito, at sinasabi niya na siya ay isang demonyo. Nagbigay lang ng isang flying kiss si White at sinasabi nito na oo. Para magaan ang kanyang mga galaw, magaan din dapat ang kanyang pag-iisip. Marami sa kanila ang namamatay dahil nagmamalasakit siya sa pagprotekta sa mga walang kwentang piraso ng karne. At biglang itong umatake at batid nito na bukod sa napantanto niya na huli na ang lahat, bibigyan niya siya ng 100 points. Sa isip-isip ni Paong na isang mabigat na welga na ginawa ng purong masa. Hindi niya mablock ito, ang mga bulaklak ng siren na kanilang pinuprotektahan sa loob ng libu-libong taon. Nawala ang lahat sa loob ng ilang minuto, napapatanong si White kung ano bang meron sa ekspresyon na yan. Naiinis ba siya sa halik niya? Umatake ulit si White at sinasabi nito na say cheese. Gumawa ito ng malakas na pagsabog at sa isip-isip nito na hindi siya makapaniwala. Napapatanong ito sa kanyang sarili na paano nangyari ang pinakamalakas na mandirigma ng Water Clan ay walang kapangyarihan. Laban sa taong walang armas, may biglang dumating at sinasabi nito na hindi niya akalain na ang isang suntok lamang ay maaaring magdulot ng ganoong pinsala. Nabigla at nagtaka naman dito si Paong, ito pala si Riges at sinasabi nito na isa siyang martial artist na marunong gumamit ng tamang timbang. Nakita ni Riges ang mga nakahandusay sa paligid, at sa isip-isip nito na karamihan sa kanilang mga sugat ay nasa kanilang likod. Parang hindi man lang nila nagawang makipaglaban, nabalitaan niya na sila ay mga taong namuhay ng payapa. Tinatanong ni Riges kung bakit niya ginagawa ang ganitong bagay. Pasugad na si White at tinatanong nito kung anong meron sa payat na ito. At batid nito na tumabi siya, baka mapunit siya. Nag-clash ang kanilang mga suntok, nagulat dito si Riges at sinasabi nito na hindi siya match sa kanya. Nakangiting sinasabi ni White na parang salamin ang mga kamao niya. Sa isip-isip ni Riges na siya ay isang taong mas mataas kaysa sa kanya. May nakatayo sa isang bangin at sinasabi nito na umalis na naman si Riges at Katz. Saan sila nagpunta? Sinasabi ng isa na hindi yan ang problema. May humigit kumulang 1,000 mananakop, at parang ang daming third advancement. Ito pala sila Horowi, Pixord, at si Pan. Sinasabi ni Horowi na sila ay kinakatay ng isang panig. Tara na at tulungan natin sila, may tinuturo si Pixord at sinasabi nito na teka lang. Nakita niya na si Riges, nasa gitna siya, sinasabi ni Pan na binubugbog si Riges. Anong meron sa babaeng yun, at napapatanong ito kung hindi ba ito masama. Sa mga kasalukuyang rankers, si Riges ay nasa ilalim lang ni Kraugle at Greed. Sa isip-isip ni Pan na may isa pang Sun-rank player na ka-level ni Kraugle. Para sa mga tulad nila ni Riges, na naghahanap ng rurok ng martial arts, siya ay nakakapanabik na kalaban. Sinasabi ni Pan na sasamahan niya si Riges, iiwan niya na sa kanya ang mga maliit na sisiw na kalaban. Tatalo na sana si Pan, kaso napigilan nito agad ni Pixord at sinasabi nito na pigilan niya ang sarili niya. Ang priority nila ay bawasan ang pinsala sa Water Clan.
Marami na ang namatay, sinasabi ni Horowi na tama si Pig's sword. Hanggang hindi pa nakakarating dito si Lowell at ang iba, priority nila ang iligtas ang Water Clan. Ipaubaya niya na kay Mr. Regis ang halimaw na yan, kailangan nilang tumutok sa pagsagip sa populasyon. Naiinis at napapamura at sinasabi ni Pan na ito ang unang halimaw na nakita niya sa ilang sandali. Okay fine, titirahin niya muna ito, pero parang hindi niya masyado kakayanin ito mag-isa kaya naman sa pagkakataong ito ay tutulungan niya si Regis. Pinakawalang na ni Regis ang kanyang spear, at ginamit nito ang rail spear, at tinamaan dito si White. Nag-thumbs up si Regis at nagpasalamat ito kay Pan. Nagtataka at sa isip-isip ni Pan na akala niya na magagalit siya sa kanya dahil sa pakikialam niya. Parang nahihirapan talaga siya, parating na ang mga Blood Carnival at sinasabi nila na si Pan yun. At napapatanong sila kung bakit nandito ang mga overgeared. Atakihin nila siya, nagbigay ng buff si Horowi at sinasabi nito na wala silang oras para magpahinga. Oras na para mag-shift gears, mas maganda ang magiging asawa nila kaysa kay Yura. Nagsimula ng umatake si Pan, tinatawag ng isang carnival ang pangalang nila Lopos at si Area. Napapamura at sinasabi ni Pan na kailangan niyang isuko ang pangunahing dish dahil sa kanya. Sa isip-isip ni Pan na hindi pa nagtatagal ang international competition, hindi niya akalain na may lalabas na kasing level ni Kraugle. Isang bagong era ang nagbukas, ang mga lumang capsule ay nangangailangan ng 0.3 segundo upang basahin ang mga brainwave at muling likhain ang mga galaw ng gumagamit. Ito ay mabilis, ngunit tiyak na may kapansin-pansing delay. Ngunit kahit ikumpara sa A-rank capsule ng international competition, ang capsule ng Diamond class ay nagpapaunawa sa kanya ng isang bagay na hindi nagagawa ng A-rank capsule. Halos walang pagka-delay ang katawan niya sa loob ng laro. Ang magagawa niya ay nangangahulugan na siya ay umunlad at umabot sa isang bagong antas. Tinignan ni Grid ang kanyang mga kilos at sa isip-isip nito na ang sensasyong ito. Kakayanin niya yun kay Irene sa mas mataas na level. Bagaman syempre, nakita ng lahat ang mga benepisyong dala ng ebolusyong iyon sa kanilang sariling paraan. May lumabas ng isang tawag at ito si Lowell, sumisigaw at tinatanong nito kung bakit na late na siya mag-login Mr. Grid. Nagulat si Grid at sinasabi nito na my goodness. Inayos niya lang ang mga gamit niya, at tinatanong nito kung bakit. Sinasabi ni Lowell na nagsimula na ang Siren Invasion na dapat mangyayari sa loob ng isang buwan. Kinumpirma ito ng advance team, malapit na din sila. Mr. Grid, bilasan niya na din, sinasabi ni Grid na Siren. Nandoon si Euphemina, dahil sa supply ng Water Clan's King's Tears at isang quest, di ba? Nangyari ito ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Sinasabi ni Lowell na masama ang sitwasyon, may humigit kumulang 1,000 mersenaryo at 30 pribadong rankers na nakakumpleto ng third advancement. At may maihahalin tulad sa kanya at kay Kraugle, isang Sun rank player ang kabilang sa mga mananakop. Nagulat at nanglaki ang mga mata ni Grid, at batid ni Lowell na based sa unofficial rankers at sa dami, sa tingin niya ito ang Blood Carnival Guild. Ipinadala niya na ang lokasyon ng bagong nahanap na pasukan, kaya hindi siya dapat magtagal sa paglalakbay. Ang paggawa nito ay makakatulong din kay Euphemina sa kanyang quest. Malaki ang naging papel niya sa muling pagtatayo ng Raiden. Kaya kung magiging tagapagligtas siya ng Siren, magiging mas madali ang pakikipag-alyansa sa kanila. Pakiusap, bilasan niya, tumugon naman si Grid at sinasabi niya na okay. Sa isip-isip ni Lowell na hindi siya nagpadala ng ganoon karaming user, dahil ang mga mananakop ay mga player. Pero hindi niya akalain na magiging ganoon karami, dapat tumawag siya ng iba pang mga miyembro ng Overgeared sa lalong madaling panahon. Isang Sun rank na player lang ay sapat na para gumawa ng malaking pagbabago, kaya masama ito. Sinasabi ni Lowell na kailangan nilang pumunta ng mas mabilis. Sinasabi ng bata na sa tingin niya ba na siya lang ang nakakaramdam ng sitwasyon? Kailangan lang natin ang pagkakataong ito para ubusin sila. Sa isip-isip ni Lowell na may chance na mag-collapse ang Siren bago dumating si Mr. Grid. Sinasabi ni Grid na gusto niyang makita sina Irene at Lord. Ngunit sa sandaling mag-login siya, kailangan niyang patayin ang apoy. Well, narinig niya na nasa panganib ang iba, tumatakbo si Lord at tinatawag niya ang kanyang daddy. Nakita naman ito ni Grid at masayang tinawag niya si Lord. Binuhat nito si Lord at sinasabi nito na kahit na ang oras ay tumatakbo ng mas mabilis sa Satisfy, mabilis siyang lumaki sa loob lamang ng ilang buwan. Kailan ba naging ganito kalaki ang anak ko?
Sinasabi ni Lord na 2 taong gulang na siya, at sinasabi nito na nakakakiliti, Dad. Sa isip-isip ni Grid na nakapagsasalita na siya at marami na siyang sinasabi. At nagtataka siya kung lahat ng 2 years old ay ganito. Siguro dahil sa capsule, pero ramdam niya ang init at kaligayahan sa balat niya. Sinasabi ni Lord na busy siya daddy kaya nag-alala siya. Gumawa siya ng sword, dapat niya ba siya tulungan? Tumatawa at sinasabi ni Grid na kahanga-hanga siya. Babalik siya kagad, kaya tingnan nila ang sword na ginawa niya mamaya. Sa isip-isip ni Grid na hindi niya akalain na ang isang bata na malamang na nakaligtaan ang yakap ng kanyang ama ay sinusubukan na tulungan siya sa halip. Mukhang maganda ang ginawa ni Styx sa pagtuturo sa kanya ng values. Tinuro ni Lord ang mga babae at tinatanong nito kung hindi ba sila ang Rebecca's daughter candidates. Daddy, masaya ang pangalan na Nuna, siya ang first girlfriend niya. At si Wina ay ang second girlfriend niya, si Arna at ang katabi niya ay ang third girlfriend niya. Si Type ay ang 20th girlfriend niya, si Raid ay ang 21 girlfriend niya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala si Grid at sa isip-isip nito na isang 2-year-old na bata, may 21 girlfriend. Sinasabi ni Grid na hindi ba sila magkakaibigan? Kung 20 girlfriends niya, iiyak lang siya. Tinuruan rin ba siya ni Styx kung paano makipag-usap sa mga babae? Ang kanyang anak ay isang henyo, kaya walang paraan na hindi niya ito malalaman. Sinasabi ng bata nang hilingin sa kanila ng kamahalan duke na alagaan nila si Mr. Lord, nagpasya silang tuparin ang utos ng tapat. May problema ba dyan kamahalan duke? Nagulat si Grid at sa isip-isip nito na nakakuha ng harem si Lord dahil sa komantong yun. At napaluhod si Grid at sa isip-isip nito na mayroong humigit kumulang 200 anak na kandidato. May 200 girlfriends siya, napapatanong pa ito kung bakit. At siya na hindi niya pa masyadong naasikaso si Irene, ang unang taong nakilala niya. Parang mas malakas ang kagustuhan nilang protektahan siya, pero I guess na mas better ang harem kaysa mag-isa. Hinawakan ni Grid ang ulo ng bata at sinasabi nito na masaya siyang iwan sa kanya si Lord. Lumipad na si Grid at sinasabi nito na magtatrabaho na si Daddy. Mag-enjoy sila sa kanilang date, nagpaalam na dito si Lord at sinasabi nito na good luck Daddy. Napapatanong ang batang babae kung nasaktan ba siya. Bakit ganung ang kanyang tono? May isang shadow na napapamura, at ito pala si Kazem at sa isip-isip nito na si Duke Grid ay ganap na nagbago sa loob ng ilang buwan. Bagamat mayroon pa rin siyang pakiramdam ng pagkahilo, matalas ang kanyang sense. Kung hindi pa siya nagpipigil ng hininga at huminto, nahanap niya na siya. Doran, alam niya na kung bakit niya ipinagkatiwala ang singsing niya sa taong yun. Ang kanyang kakayahang makita ang mga malalampasan ay hindi tumitigil sa pagkabigla sa kanya. Nakikiusap siya na ipagpatuloy niya pang lumakas hanggang sa makapaghiganti siya para sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng pagpuksa sa imperyo. Babayaran niya ito sa pamamagitan ng pag-aalaga sa lahat ng nagsisikap na ilagay sa panganib ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngayon, lumampas sa maliit na Riden at manalo, kalalabas niya lang sa shell niya. Ang mga kalaban na kakaharapin niya mula ngayon ay nasa antas na hindi niya pa nakikita, mga halimaw na hindi niya pa narinig.